sa buong mundo, evangelize. Nais ng Panginoon makarating sa inyo itong mensahe at para kayo maligtas at tanggapin ninyo ang ating Panginoon sa inyong mga buhay. Hallelujah. Ang topic po natin sa Levitico 26 verse 3 hanggang 13. Ang introduction. Sa Levitico 26:3-13, ang mga pangako ng Diyos ay tungkol sa pagpapala at proteksyon sa mga sumusunod sa Kanya. Yan po rin pong Panginoon. Nandito yung mensahe ng Panginoon, yung mga tungkol sa mga pagpapala ng Panginoon, proteksyon, pag-iingat sa atin, na tayo ay naglilingkod sa Kanya, iingatan tayo sa lahat ng bagay. Ang lahat ng tao kahit makasalanan, iniingatan ng Panginoon. Nais lamang ng Panginoon na tanggapin ninyo ang Panginoon sa kanyang buhay at pagsisihan ang mga nagawa ninyong kasalanan. Number 1, letter A. Ang mga talata sa Biblia na nagbabanggit ng mga pangako ng Diyos ay makikita sa mga verses na ito. Hallelujah. Yan, tingnan nyo ha. Tingnan nyo mga Bible ninyo, magbasa kayo. Babasahin ko na lang mga verses. Una, Leviticus 26, verse 3 hanggang 13. Hallelujah. Pangalawa, Deuteronomio 28, verse 1 hanggang 14. Pangatlo, mga Salmo 23. Pang-apat, Isaiah 41, verse 10. Panglima, Jeremias 29, verse 11. Yan, nandun yung mga verses sa Biblia nga kung paano magpinagpala ng Panginoon ang mga tao nga sumusunod sa Kanya. Proteksyon, iningatan ng Panginoon ang mga tao na sumusunod sa Kanyang kalooban. Hallelujah. Tapos nandito pa, number 2, letter B, pangako ng pagpapala at proteksyon at pangako ng ulan at ani, pangako ng kapayapaan at sekuridad, pangako ng pagpapala at sa pagsunod sa Diyos, pangako ng tagumpay at pag-unlad. Yan. Nandoon lahat yung mga pangako ng Panginoon. Proteksyon niya, pangako niya, pag sumunod tayo sa Panginoon, nandoon yung tagumpay at uunlad ang ating buhay. Uunlad ang ating mga kabuhayan, tayo ay yayaman sa pamagitan ng ating Panginoon. Amen po rin po ang Panginoon. Meron naman yung mayaman na galing sa makasamaan. Hindi yan din kinalugdan ng ating Panginoon. Nais ng Panginoon yung pinagpawisan mo na kaya para kayo mamang. Hallelujah. Nakita rin ng Panginoon mga ginagawa ninyo o mabuti o hindi maganda. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Number 3, letter C. 7 pangako ng Diyos para sa bawat araw at iingatan ka ng Diyos. Hallelujah. Makikita ito sa awit 121 verse 7 hanggang 8. Hallelujah. Ang natingnan niyo sa awit mga kapatid, nandun yung mga pangako ng Diyos na iingatan ka ng Diyos. Hallelujah. Sa araw-araw na mga ginagawa natin, ingatan tayo ng ating Panginoon. Hindi tayo pabayaan. Ang Panginoon nasa tabi lang natin. Hindi natin siya nakita dahil siya yung espiritu ng kapangyarihan. Siya nakikita tayo, kaya iningatan tayo lagi. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Dito tayo magwawakas. Una, laging dinirinig ng Diyos ang iyong tinig. Makikita ito sa unang Juan 5 verse 14. Pangalawa, ayan, dinirinig ng Diyos ang iyong tinig, sabi niya. Halimbawa, dumaing pala tayo sa Panginoon, mag-pray tayo sa Panginoon, naririnig ng Panginoon ang ating tinig, ang mga daing natin, naririnig niya, kaya ibinibigay niya ng Panginoon sa atin. Diba? Mag-pray ka, alam ng Panginoon, bibigay ng Panginoon yan, sasagutin ng Panginoon ang mga panalangin natin. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Dito tayo magwawakas. Hallelujah. Number 1.
Laging dinirinig ng Diyos ang iyong tinig, sabi niya. Makikita ito sa Juan 5:14. Bibigyan ka ng Diyos ng kapayapaan. Makikita ito sa Juan 14:27. Pangatlo, pupunasan ng Diyos ang bawat luha mo. Hallelujah. Makikita ito sa Apokalipsis 21 verse 4. Hallelujah. Lagi pupunasan ng Panginoon ang ating mga luha pag tayo umiiyak. Hallelujah. Tayo inaapi. Tayo pinapahamak ng ating kapwa. Tayo pinagsabi ng masasama ng ating kapwa. Tayo umiiyak dahil sa mga salita nilang hindi kanais-nais. Tayo nasasaktan. Pero nandiyan ang Panginoon, papahiran ng ating mga luha. At naririnig yan ng Panginoon kung sino man ang mga tao nga naninira sa kanyang kapwa, kung sino man ang minamatrato ng kapwa, nandoon ang Panginoon, kaalalay niya, naririnig niya, at inaaliw siya, binibigyan siya ng kahinahunan, binibigyan siya ng pagtitiis sa kanyang buhay, at hindi siya pababayaan ng ating Panginoon sapagkat nakikita niya ang ating mga pagluluha, ang ating kahirapan, ang ating pagdaing. Makikita ng Panginoon. Pang-apat, hindi ka pababayaan ng Diyos. Makikita ito sa Hebreo 13 verse 5. Hindi ka iiwan ng Diyos. Makikita ito sa Deuteronomio 31 verse 6. Laging kasama mo ang Diyos. Makikita ito sa Mateo 28 verse 22. Hallelujah. Naway, makikita ito. Nandoon yung pag-iingat sa iyo ng ating Panginoon, kasama natin lagi, araw-araw, minuminuto, kasama natin Panginoon, iingatan tayo. Hindi tayo iwan ng Panginoon. Lagi natin kasama ang ating Panginoon. Tumawag lang tayo sa Kanya. Tutulungan tayo ng ating Panginoon. At iingatan tayo sa lahat ng mga pagsubok sa buhay. Kung ano man ang dinaranas natin pagsubok sa buhay, ibigay lang natin sa Panginoon. Siya po ang lulutas. Siya po ang mag-aayos sa lahat ng bagay ng mga pagsubok. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Laging kasama mo ang ating Panginoon. Naway magdala ang pagpapalang ito ng kagalakan at kapayapaan sa inyo. Amen. Purihin po ang Panginoon. Dito na lang mga kapatid. Nawa mapagpala kayo sa mga nabasa natin sa mga mensahe ng Panginoon dito. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Nakikita tayo ng Panginoon. Kung naman ang mga problema, pagsubok sa ating buhay, alam ng Panginoon yan. Ibigay lang natin sa Panginoon at huwag tayo tumingin sa ating kapwa kung sila man ay nanlait sa atin, huwag natin sila titingnan. Ipag-pray pa natin sila dahil si Lord ang kikilos sa kanila. Amen. Puri po Panginoon. God bless you. I love you. Mga kapatid sa buong mundo, pakinggan niyo ang mga salita ng Diyos at magbasa kayo ng Biblia sa mga verses na sinabanggit ko dito. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah.